Where's my mic? Wala ba siya? Meron. Wala eh. Mike, wala. Naglolo ko to. Yan ko man na yan. Naglolo ko yan. Pero ito eh. Ipaubayan ninyo ang inyong buhay sa akin at hayang ako ang mangunang pumili sa inyo. Handa na ang silid na ilalagay ko sa inyo, kung kaya't huwag kayong tatalikod sa inyong pananampalataya, maging matiisin kayo at pagsumikapan ninyo na kayo lumakad sa kabanalan. Mga anak, lagi kayong manalangin. Huwag ninyong bigatiin ang spirito at manalig kayo na ako'y lagi inyong kasama. Good morning mga kapatid. Napakasarap nung ang Diyos kasama mo. Na kapag sumasamba ka, mararamdaman mo yung Espiritu Santo. How great is our God? Almighty. Almighty. Gaano ba talaga ka-great? The greatest and almighty. The majestic splendor of God. Yun ang nararanasan natin dito sa lupa. Pinaparana sa atin ng Diyos yung gagawin worship dun sa langit. Pero dun, matindi dun. Ano yun? Roaring alon eh. Parang ano yun? Parang tidal wave sa mga awit dun. Eh dito hindi, napapagod ka eh. Talagang gusto mong ito, pero bumibigay yung katawan natin. Pero nandun yung Espiritu, ang sarap eh. Napakasarap sumamba sa Diyos. Tanggal yung problema. Tanggal yung mga masasakit sa katawan mo. Tanggal yung sakit ng ulo mo. Talagang there is always power in God. No worship, no rain talaga eh. If you worship God, bubuhos ang ulan. Masaganang pagpapala mga kapatid. At yan ang ibinimisahe sa atin ng Panginoon. Na ang masaganang pagpapala ibubuhos sa atin if we really fear the Lord. Talaga bang natatakot na ba talaga tayo sa Diyos? Meron kasi sinasadya pa ng kasalanan. Alam niyang kalooban ng Diyos, ayaw niyang gawin. E para saan pa'y buhay mo? That is our duty. Fear the Lord and do all His commandments. Alam niyo si Job ay isang taong matuwid, banal, perfect, na natatakot sa Diyos. Babasahin ko sa inyo. Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal, perfect, at matuwid, at natatakot siya at humihiwalay sa kasamaan. So pag natatakot ka sa Diyos, hihiwalay ka sa kasamaan. Paano ka hihiwalay sa kasamaan? Susundin mo ang kalooban ng Diyos, ang Word of God. Anything that is good na hindi mo ginawa, kasalanan. Anything that is out of faith, kasalanan. Any transgression of the law of Jesus Christ, kasalanan. So kung ikaw ay nagtatransgress sa Word of God, nabubuhay ka pa sa kasalanan. So tayo bilang matuwid at banal sa lupa, kahit nagsusumikap pa tayo ng todo, nagkakasala pa rin tayo. Kasi nasa katawan tayong makasalanan eh. Ayaw man natin talagang magkasala. Minsan nagkakasala tayo. Ino-okay yan ng Diyos dahil hindi mo sinasadya ang kasalanan. Yung kasalanan na nananahan sa katawan, minsan nakakakilos yan. Halimbawa, sa iyong pagsasalita, minsan nakapagsasalita ka ng isang bagay na masama eh, di ba? Pero ayaw mo nun. Minsan nakapagsisinungaling ka, pero ayaw mo nun. Miski sa gawa, minsan may gawa tayo na mali eh. Yung pag-iisip, minsan meron masamang isip, ini-entertain natin. Nagkakasala tayo. Pero ino-okay yan ng Diyos yun kasi nakikita niya yung puso natin. Nakikita niya yung puso natin, natatakot talaga tayo sa Diyos. At nandun yung talagang pagsunod natin sa Kanya. Yun ang importante. There could be no more time to be prepared and the best time is now.
fear the Lord now na. Kasi kung titingnan nyo mabuti, ang lahat, nakahanda na. Isang mensahe kanina rito, narinig ko, yun na lang ang hinihintay natin yung makumpleto na ang bilang ng intil. Maaring ikaw na Maaring ikaw na yung kakumpletohan, kaya dapat na magpasya na. Kasi matagal na tayo naging Kristiyano, pero yung pagpapasya mo, yung commitment mo, ilang percent na ba? Talagang todo na ba? Nasa level ka na ba ng 9? Pag i-assess natin ang ating sarili, mag-i-inventaryo tayo. 90% na ba talaga ang pananampalataya natin? Kasi hindi pwede 100% Kasi yung kakulangan ng 10, si Jesus Christ yun the perfect 10, the perfect 100%. Siya yung perfect Tayo nagiging perfect dahil nakikita ng Diyos yung takot natin sa Kanya. Kaya meron sinasabi na, work out your own salvation with fear and trembling. You have to work out. Hindi pwedeng hindi mag-work. Magpapagal tayo, magtitiis tayo. Meron ding message kanina dyan. Magtitiis tayo. At ang salita ng Diyos ang ipamumuhay natin. So, yun ang fear of the Lord Sabi ng Proverbs 10:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaot mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masasama, mga ngaunti. So ang masamang damo, patay agad. Sa kanila, hindi. Sa unbeliever, pag masamang damo ka, matagal daw mamatay. Hindi, sa Diyos, hindi. Pag masamang damo ka, patay ka agad. Kilala mo niyo ba si James Dean? Yung siga ng nung araw pa. Ang daling namatay nun. Ay yabang nun, patay agad. Nakakilala ba kayo ng mga kilala niyo kababatang hold upper? Di ba patay agad? Asan ngayon yung masamang damo, matagal mamatay? Hindi pa nga aabot sa kalahati. Hindi pa aabot sa kalahati na itinagda ay mamamatay May sinasabi sa Psalm 55:23. Ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa hukay ng kamahamakan. Mga mabagsik at mandarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang kaarawan. Kasi ang Diyos nagtakda ng kamatayan Pag ikaw masamang-masama, imbis na yung itinagdang kamatayan mo, magiging mabilis, hindi ka pa aabot sa kalahati, patay ka kaagad. Ganun yun. Pero pag natatakot ka sa Diyos, pinahahaba ng Diyos ang buwan. Katulad ni Hezekiah, sabi ni Isaiah, mamamatay ka, may cancer may bukol siya Mamamatay ka. Sabi ni Hezekiah, idalangin mo ako sa Diyos. Yung aking mga dating gawa, yung aking pananampalataya, alalahanin ng Diyos. Sabi ni Isaiah, inalala ng Diyos yung mga dating mong gawa. Bibigyan ka pa ng 15 years dahil natatakot ka sa Kanya. So, kaya humahaba ang buhay natin kasi natatakot tayo sa Diyos, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo mamamatay. Alam niyo, meron akong faith. Gusto ko yun ang faith ninyo. Kasi napakapangit makaranas ng namatayan. Pero si Job, ang tindi. 7 anak niya namatay. 10 pala, 3 babae. Yun yung nagbe-birthday celebration lang, nadedo lahat. Naubos yung kayamanan niya, yung 7,000 kamelyo niya, yung 5,500 baka niyang magkatuwang, yung 3,000 niyang tupa. Naubos lahat yun, Nagkaroon pa siya ng sakit mula ulo hanggang paa. Pero walang sinalita si Job na masama laban sa Diyos. Pinuri pa nga niya ang Diyos Sabi sa Job, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata, Ecclesiastes 1:21. Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sino ba ipinanganak na may dolyaris na hawak sa kamay? Sino yung ipinanganak na may hawak na siyang mga coins? O kaya ipinanganak may damit na siya, barong Tagalog. Wala, hubad So wala, zero ka nung ilabas, di ba? So kung mamamatay ka man, o rarap, wala Wala tayong madadalang zero. We are zero. So sabi ni Job,
God give it, God take it away. Ibinigay ng Diyos sa kanya 10 anak niya, kinuha eh. Nung magagawa mo, siya gumawa eh. Siya nagbigay ng kinuha. Pero pagkatapos doon, napakaganda na naging buhay ni Job. Nabuhay pa siya na 140 years. Dinobol ang lahat ng kanyang ari-arian. Naging 14,000 yung kanyang kamelyo. Naging 1,000 ng tupa. Naging 1,000 ng mga baka niya. Nagkaroon ulit siya ng 7 anak na lalaki, 3 babae, inulit-ulit, dinobol. Bakit? Sa pagtitiis ni Job at pananampalataya, pinagpalad. Nag-workout siya at si Job, alam niyo ba, preacher yan? Nagpipreach siya. Sabi sa Job, babasahin natin ha. Job 4. Narito ikaw ay nagturo sa marami. Huwag ka magtuturo sa marami kung hindi ka preacher o pastor. Binigyan siya ng espiritu ng pagtuturo. At iyong pinalakas ang mahinang mga kamay. Ang iyong mga salita ay nagsisiilalay sa nabubuwal. At iyong pinalalakas ang mahinang mga tuhod. Nangangaral siya sa mga tao at mapagbigay ito. Kaya sabi ni Job, ano ba kasalanan ko, Panginoon? Ba't nangyari sa akin itong bagay? Kasi nga sinubok siya ng Diyos eh. Pinahintulunan niya si Taning. Kasi nung nag-worship ang mga angel noon, nandun si Taning eh. Sabi na, ano ginagawa mo ito? Sumisingit ka rito. Wala, ito, parood pa rito lang. Yung si Job mo naman ang matuwid eh. Kaya lang naman nakakasunod yan. Daming pera yan, malakas yan eh. Bakit hindi natin testingin yan? Kasi si Satanas walang magagawa kung hindi papayag ang Diyos eh. Nagpapaalam siya. Testingin natin. Sabi ng Diyos, sige, testingin mo. Wala ibang tao sa mundo na. Nag-iisa lang yan siya matuwid. Hindi mo kaya yan. Pero hindi mo siya pwedeng patay. No, sige. Yung isang araw na yon, biruin mo, naubos ka agad lahat yun. Basahin ko sa inyo yung portion na yun. Ha? At nangyari, basahin ko lang sa inyo yung naganap na matinding bagay kay Job na hindi na inuulit sa Bible at hindi na uulitin pa ulit. Iisa lang si Job. Iisa lang yung umiiyak na napagpala. Ipinamigita na sa atin ang mga dinadaan nating kapigatian. Kahit namatayan ka, naubos ang kayamanan mo, nandiyan pa ang kaluluwa mo ha. Buhay ka pa. Ang pinakamalaga, buhay. Magpuri ka sa Diyos. Purihin ng Diyos. Sabi ni Job, purihin ng Diyos. Kaya madalas ko sabihin sa inyo yung gratitude eh. Kapag may masamang nangyayari sa iyo, purihin mo ang Diyos, mauubos yung masama. Pero lahat ng mabuting nangyayari sa iyo, pasalamat ka ng pasalamat, dadami ng dadami pagpapala, wala nang tigil, siksik, liglig, umaapaw. Kaya in everything, give thanks for this is the will of God. Basahin niyo sa inyo yung nangyari lang kay Job. Napakatindi kasi nito eh. Na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga bakay nagsisipag-araro at ang mga aso'y nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ang tabak ng mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nagtitira si Taning para mag-report lagi kay Job kung ano nangyari. Samantalang siya'y nagsasalita pa'y dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupot at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala o pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Gaano katindi itong kayamanan ni Job? Ang dami ng empleyado. Meron siyang cattle racing eh. Ilan niya mag-aalaga sa kamelyo, sa tupa, sa lahat-lahat, sa baka. Napakarami, pero patay lahat. Purong isa lang ang reporter na natitira. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay, lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. At nang magkagayon, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulot, nagpatira pa sa lupa at sumamba. No, sumamba pa ha? Kasi gano'n ang Israel, pag may masamang banyo, sinisira ang damit eh. Pagkasira,
Sumamba pa. Sa akin nakakita ng taong ganito. Ubus ang kayamanan, ubus ang lahat ng anak, sumamba pa. Samantala tayo, nilalagnat lang, ayaw na eh. Tinatamad lang, ayaw na. Ito hindi. Namatayan ng 10 anak, naubos ang kayamanan, sumamba pa, nagpatirapa pa. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pero may isang kontrabida dito, yung asawa niya eh. Matindi itong asawa niya eh. Sabi ng asawa niya, hindi po ba susumpain yung Diyos mo? Ubus na anak natin, ubus na, wala na tayong pera, sumpain mo na yan. Ano ka ba? Hangal ka ba? Ito nangyari. Sinagot siya ni Job. Nang magkagayo sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mamamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat sa Diyos? Itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka na. Gaano kasama? Nag-iwan ng isa'y ubod pa ng sama. Naubos lahat ng kayamanan, lahat ng mga, nag-iwan ng isa, dapat kakampi sana eh. Dapat himasin man lang yung likod eh. Hindi, mamatay ka na. Isumpa mo na yung Diyos mo. Ito pa rin ang sinabi ni Job. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ubod na hangal talaga nito. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Paano matetesting ang faith mo? Kung hindi ka mamamatayan, kung hindi ka mananakawan, kung hindi ka magkakasakit, kung hindi mo magaganap sa iyo masasamang bagay, paano matetesting ng Diyos ang faith mo? Kaya pagpapalaya man ang matayan ka, hindi naman nawala yung anak mo, nandun pa rin eh. Yun nga lang, eternal damnation ba o eternal life? At hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito, hindi nagkala si Job ng kanyang mga nabi. Walang nasalita si Job na anumang masama sa Diyos. Ang naging problema kay Job, yung sa sarili niya. Isinumpa niya yung birthday, ayaw niya ng birthday. Biruin mo, nagsa-celebrate ng birthday mga anak, patay lahat eh. Tapos ito sabi niya, dahil sa naganap sa kanya, parang bang, bakit pa ako nabuhay? Ganito naman ang mga, siyempre tao yan eh. Nagtatanong sa Diyos ng ganyan. Tao si Job eh. Pero nagtagumpay siya, bakit? Hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. Ang tinuligsaan niya, sarili niya. Yung birthday niya, hindi ang Diyos. Basahin niyo sa inyo, 3. Pagkatapos nito'y ibinuka ni Job ang kanyang bibig at isinumpa ang kanyang kaarawan. Kaya sabi ni Solomon mas mabuti yung pagtatapos kaysa pagsisimula. Mas mabuti yung kamatayan kaysa birthday. Mas magandang i-celebrate yung kamatayan kaysa yung birthday. Si Job ay sumagot at nagsabi, maparang nawa ang karawan ng kapanganakan sa akin. Gustong burahin yung birthday? Sabi niya dito, sa 11, bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipanganak ako ng aking ina? Ganito pala mangyayari sa akin. Kasi hindi niya alam na sinusubukan siya. Pinahintulutan si Taning. May kapangyarihan si Taning sa hangin. Powers of the air. Nagpadala ng hangin eh. Baksak nga yung bahay eh. May kapangyarihan din siya sa apoy. Kaya nga tatalunin si Enoch at Elijah. Magpapabaksak ng apoy eh. Nagpapaksak ng apoy yan, di ba? Ginamit niya Saberians, Chaldeans, masasamang tao, para nakawin yung mga ari-arian nyo. Pero si Job, nakapasa sa pagsubok. Sabi pa dito, sa James 5:11, kasi nakapasa siya sa pagsubok. Tayo, konting pagsubok lang, bumibigay agad eh. Pero alam niyo, napakatindi talaga ito nangyari kay Job. Kapag i-imagine mo na ganap, parang hindi natin kakayanin eh, di ba? Kaya si Job, nag-iisa lang yan eh. Sabi dito sa 5:11 ng James, narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaway ng Diyos. Awang-awa ang Diyos kay Job kasi nga, hindi naman wala siya kasalanan pero nagdurusa eh. Parang si Jesus Christ walang kasalanan, nagdudusa. Pero glorified. Sabi niya sa 24,
Kasi si Job may revelation ng rapture. Alam niya kasi na talagang pagdating ng huling araw, makikita niya ang Panginoon eh. Noong pa man may revelation, kaya tayo dumadaan sa hirap at pagtitiis, para pagdating ng rapture, makikita na sariling mata mo ang Panginoon. May revelation si Job sa pangyayari sa kanya kasi wala siyang gagawin eh. Meron siyang sugat mula ulo hanggang pa, ano gagawin mo doon? E di bedridden ka doon. Puro meditation and prayer nangyari kay Job. Nagkaroon siya ng revelation, ito revelation. Job 19:25 to 27. Ngunit talastas ko na ang manulubo sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Bababa siya sa Mount of Olive eh. Bababa ang Panginoong Yesus sa lupa, tatayo muli siya. Kung saan siya umakyat, doon siya bababa eh. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat. Kasi yung balat niyo, mayroong mamaso, may mga bukol, nagnanaknak, puro sugat. Ikaw nga mga-experience nun, eh wala namang antibiotic nun. Walang betadine nun. Ang ginagamit niya, yung mga kayo ng ano, yung mga sinunog ng mga ano ng buko, pinakakaskas sa ano niya, sa langit. At pagkatapos ng magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sabi niya, makikita ko Diyos sa aking laman. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mata at hindi ng iba. So you have to work out your own salvation. Huwag yung iba ang makakita sa Panginoon. Ikaw, mata mo. So dapat kang matakot sa Diyos, magpakabanal-banal. Kasi kung meron tayong panalangin na hindi tayo mamamatay, eh dapat nagpapakabanal-banal, sabi ng 1 John 3:3. Kung meron kang pag-asa na ganito, na makikita mo si Kristo, naglilinis ka sa iyong sarili. So ang paglilinis, pagpapakabanal, pagsunod sa lahat ng utos ni Kristo. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mata, at hindi ng iba, ang aking puso'y natutunaw sa loob ko. Kaya pagkatapos nito, sabi sa James 5:11, mahabagin ng Diyos, pinagpala siya, pinayaman siya, dinobol. Inutusan siya yung mga kaibigan niya, mag-offering sa kanya, at lahat ng mga tao mag-offering sa kanya. Nang putol ng ginto. Basahin natin, ha? At nangyari, nang pagkatapos na magsalita ng Panginoon ng mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na tinamita, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Kasi yung tatlong kaibigan niya ay yabang eh. Kaya ka nagkaganyan, may kasalanan siya eh. Imbis na aluin siya at samahan sa paghihirap, sinisisi pa. Kasi ang sama mo eh. Samantala walang kasalanan si Job. Tinatanong na nga ang Diyos, ano ba kasalanan ko? Kasi nga hindi naman niya alam nga sinubukan siya eh. Ang aking puot ay nag-alab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Nagaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Napakahangang-hanga talaga ako kay Job. Kasi dumadaan din ako sa hirap eh. Pero lagi din ako nagpupulit sa iyo. Pero ito ang tindi. Kaya ang prayer ko, ayoko nito, Lord. Walang mamamatay sa mga anak ko. Walang mamamatay sa iglesia. Lord, ang faith ko, babuhay kami kukunin lahat. Maliligtas kami, darating ka kukunin, buhay. Pero, ganapin natin ang kondisyon. Para yung prayer natin mangyari. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupad, magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng aking lingkod na si Job. So ano yung message? So lahat ng nagaganap sa atin, masama man o mabuti, magpapasalamat ka. At huwag ka magsasalita ng masamang salita o isip na masama. Never. Only good lies within us. And only good lies before us. We are blessed. We are perfect. We have a perfect mind. We have a perfect health. We are blessed. Yan lang lagi lalabas sa bibig natin. Laging word of God. Walang masama. Sa gayon nagsiyaon si Eliphaz na tinamita at Bildad na suhita at Sokar na naamatita
At ginawa ng ayon sa inutos sa kanila ng Panginoon at nilingap ng Panginoon si Job. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job. Kasi ang Diyos ang nagpapahintulot ng sakit. Siya nagpahintulot sa akin kaya ma-stroke ako, tapos pinagaling niya rin ako. Inayos lang, aayusin ka lang. Ganun ang Diyos eh. Mysterious ang paraan niya eh. Akala mo masama nangyari sa iyo, pero ang buti nun, namatayan ka, mabuti yun. Akala mo lang hindi. Na-stroke ka, mabuti yun. Akala mo lang hindi. Akala mo wala, pero meron. Nang kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ng higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Dinobol ng Diyos ang kayamanan ni Job. Alam niyo yung mga scholar, Bible scholar, kinumpute nila yung lahat ng ari-ari ni Job, $790,000. Pag i-multiply mo ngayon yan halos sa 40 million yun, assets niya, Daig ni Jingo ito, si Jingo ngayon, garnishment. Anihan na. Garnishment na. Pinipris na yung kayamanan niya. Malabang madisgrasya, pati puhunan dito. Pati yung hindi kasama sa corruption niya, madadamay. Nasa Malacca yun eh. Yung taong magpalalo, bubunutin, pati ugat. Damay lahat. Katulad ni Akan. Si Akan magnanakaw, hindi nag-iiga po, hindi nag-ahandog. Nagnakaw ng dilang dito. O nung kunin ng Diyos yung sa kanya, parusa. Lahat, pati mga anak niya, patay. Lahat ng kayamanan niya, ubos. Anong gusto mo? Mabawasan lang ng konti ang pera mo at pinagpala? O maubos lahat, pati mga anak mo? Ang akala ng iba, pag nag-iiga po nag-ahandog, nababawasan. Isang malaking kahangalan. Sabi ng Diyos, subukan niyo mo. Bubusan kita ng pagpapala, mag-ikapot magandog ka sa akin. Yan lamang ang utos ng Diyos na sinabing subukan niyo mo. Kasi pera kasi. Pagdating sa pera, ayaw ng tao magbigay ng pera eh. Makasarili siya. Mukha siya pera eh. Dapat yung pera niya, yung mukha niya, ilagay doon sa pera niya. Kapag natutunan nyo na ang tunay na pag-iikap at paghahandog, masagana ang iglesyang ito. Pag natutunan na natin ang panalangin ng wasto at ang prayer na yan para sa bawat isa naman, walang tigil ng pagpapala sa atin mga kapatid. Kasi ang dami magpe-pray sa iyo eh. Halimbawa, nag-pray ka, pinag-pray mo lahat, biruin mo lahat ng nag-pray na yun, magpe-pray sa iyo. Parang ganito eh. Humingi, nagbigay ka ng isang mais. Isang mais. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi naman isang mais, isang puno. Ilang beses ba nagbubunga mais? Ilang ba bunga ng mais? Minsan 3, 4, isang puno. Isa lang ang ibinigay mo, ang Diyos hindi ka bibigyan ng gano'n. Puno ibibigay sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, tangkilikin niyo ko. Parangalan niyo ko na tinatangkilik niyo. Hindi kayo mauubusan ng bigas ni alak. Ako bahala. Di ba nangyari yan doon sa balo kay Elijah? Wala na eh. Sabi ni Elijah, gawa mo ko ng cake, unahin mo ko ha. Nagugutom ako. Sabi nung balo, bibigyan ka namin ng cake. Yung sibada namin lang huling luto na to. Ubus na. Huling luto na to. Wala na, zero na kami. Sabi ni Elijah, unahin mo muna ako, hindi kayo mauubusan. Ano yung message doon? Matuto kayong parangalan. Mahalin niyo yung sinugo ng Diyos. Yung mga isinugo. Tingnan niyo si Rahab. Si Rahab, prostitute yun eh. Meron ba naman prostitute na mapupunta sa langit? Bakit napunta sa langit yun? Tinanggap na yung sugo, sinuportahan ng sugo. Kasi hinahanap ng mga taga-Jericho eh. Inilihis niya ng daan eh. Bakit? Sinuportahan niya yung sugo, pinoproteksyonan yung sugo. Tayo ba, pinoproteksyonan ba natin ang sugo? O kaaway natin ang sugo? Si Brother Manny ba, pinapangarangalan natin, tinatagap, sinusunod na natin lahat ng revelation niya? O kalabang ka, katulad ni Natoteng, ayun, nagkatoteng-toteng. Nagkadisgrasya, bakit? Hindi sinuportahan yung sugo eh. Magtatayo ako sa inyo ng isang sugo eh, katulad ni Moses. Pag hindi nyo sinunod ang utos ng taong to, lilipulin kayo, sabi sa Acts. O nalipol sila. Tayo, na nakikita ng Diyos, natatakot sa Diyos, sumusunod tayo sa lahat ng dekreto ng apostol. Nagpapakabanal-banal tayo, at ako number 1 punch ni Brother Manny. Ako yung kaututan dila lagi ni Brother Manny. Ako lagi kakumentuhan nun. Kasi, lahat ng pwede kong gawin mabuti kay Brother Manny, ginagawa ko. Ibinabalik naman ng Diyos sa akin, ginawa pa akong bishop, sa bagala ayoko. Una, pastor, ayoko din. Ba't gano'n, yung ayaw, yun yung binibigyan. Yung gumugusto, yun ang ayaw bigyan.
Kagaya ni Lucifer. Biruin mo si Lucifer, niligat, gusto pa maging Diyos? Archangel na nga, ayaw pa. Ay di na disgrasya siya, naging Diyos nga lang siya. Diyos ng kadiliman. Si Alex, bishop. Pastor, ang gusto maging bishop, ibinishop niya sarili niya. Ako samantala, ayoko ng bishop, gusto ko pa nga horse. O kaya tower. Ayoko ng bishop, pero ginawa akong bishop. Kasi nakikita ng Diyos yung puso natin eh. Kapag dito sa iglesyang ito, meron talaga sa inyo rito na talagang gusto na magpakabanal-banal, pababanalin ka ng Diyos. Kasi isa na lang eh. Maaaring isa na lang yung natitira para makumpleto na bilang ng intil. Para rapture na. Para tapos na ito, pagtitiis natin paghihintay. Magpakabanal-banal na tayo lahat. Ano mo ba gagawin mo sa buhay? Hindi ka naman Hindu na naniniwala sa karma. Tuloy mo yung karma. Kapag ikaw ay daw masamang-masama, pag namatay ka, pag nabuhay ka, ipis. O kaya daga. Kaya walang kumakain ng karne. Sa kanila, bakit kakain ng hayop? Paano kung tatay mo yan? Kasabihin naman, magpatay tayo ng baka. Huwag mong patayin ng baka. Baka yan yung anak mo. Kasi naniniwala sila na kapag nagre-reincarnate sa hayop, sa insekto. Kaya vegetarian lahat yun eh. Baka masabihin na, baka nanay gutom kakainin ko Ang lalakas, pero nakita mo ang papayag, pero ang lalakas ng isip mo, diabolical. Wala sila sa Diyos eh. Pero ang lalakas ng katawan. Kaya mo nang mahina ang katawan, sabi ng mga apostol, ang aming pagkataong labas ay pahina na pahina, subalit ang aming pagkataong loob, palakas ng palakas. Kahit humina na humina itong katawan na to, basta at least nakakalakad lang, okay na. Ako, at least, bionic na ako ngayon, meron akong bakal sa paa eh. At least nakakalakad ako. At least, yung mata natin, hindi naman lalabo lang, hindi naman bulag. Yung tenga natin, hindi naman nakikinig na mabuti, nakakarinig pa naman. May paa tayo, nakakalakad pa naman eh. Okay na yun. Papalitan naman eh. Ang importante lang, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayong lahat, magpapakabanal-banal, para pag nag-pray ka, Lord, hindi po ako mamamatay. Boy, ba amigo, hindi mo mamamatay ka naman sumusunod siya, ay patay ka. Kailangan sumunod ka. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Ito na yun eh. Alam nyo, panapanahon ng lahat ng bagay eh. Weather ang bagay eh. Kung natutunan nyo magsugal, kasi sugarol ako eh. Natutunan ko magsugal din eh. Ang sugal may cycle. May araw na talagang swerte ka. May araw na kahit ano gawin mo, malas. Natutunan ko yan kahit sa sabong. May cycle ng sabong eh. Makikita mo na mayroong cycle na binubuo. Kahit bata nga, may cycle eh. 9 months na mabubuo eh. Kahit yung pag-ikot ng buwan eh, sa araw may cycle eh. 30 days, iikot siya. Kahit yung araw eh, di ba yung Earth iikot 300, may cycle eh. May cycle ang buhay eh. Natutunan ko, ganito pala ang sistema ng sugal. Natutunan ko tuloy magsugal. Kaya bata pa kasi ko, nagsugal na ako eh. Kaya nakita ko, ganun pala sugal. Kahit sa gagamba, alam ko kung sino mananalong gagamba. Oo, natutunan ko eh. Naging maghuhula pa nga ako mga kapatid eh. Sa tarot cards eh. Nahuhulaan kung mangyayari. Kaya sabi ko, may gift of knowledge ako, may gift of wisdom. Kaya nung sabihin ko na 2014 simula ng pagpapala, sabi ko, parang prophecy yata yun. O 2015 na ngayon, talaga nag-aaganap ang pangsaganang pagpapala. Huwag kayong mag-alala kung kayo inaapi. Binibigyan kayo ng harassment, katakot-takot na hirap, katulad nyo. Baliwala lahat yan. Kasi, si Pablo nakarating sa New Jerusalem eh, sa third heaven. Nakaharinig siya ng isang bagay na hindi dapat salitain ng tao. Pero meron nagbigay siya ng idea sa atin. Kapag nakapagtiis tayo, sabi sa Roma. Romans 8:18. Pero kailangan daanan mo yung 17. Basahin muna natin na Romans 8:17. At kung tayo'y mga anak, tagapagmana nga. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo dumawalhati na kasama niya. Kaya sinampol ko sa inyo yung pagtitiis ni Job. Napakatindi nun kaysa pagtitiis natin ngayon. Sisiw na sisiw, wala pa nga kakwenta-kwenta, tinitiis natin eh. Yung iba umibigay agad eh.
Sapagkat napatutunayan ko. Bakit niya napatutunayan? Nakarinig siya dun sa third heaven na mga bagay na hindi naman pwedeng salitain sa tao. Nagbigay siya ng pahiwatig sa Romans 8:18. Ito. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Sinabi na lang na mayroong kaluwalhati. Narinig niya yun. Hindi naman pwede sabihin, sabi sa 2 Corinthians. Hindi niya pwede sabihin, parang 7 kulog yun Ang sabi ng Espiritu sa akin dyan, huwag mo isulat yung sinabi ng 7 kulog, huwag mo isusulat yan. Kasi mayroong magagaling sa lupa na sabihin, pati yung hindi nakasulat, sasabihin O ganun din to, nakarinig si Pablo na hindi dapat salitain sa tao, pero nagbibigay siya ng hint. Merong gagawin ng Diyos sa atin na isang bagay na hindi karapat-dapat. Uncomparable kapag nakapagtiis tayo at pumasa. Nakilala ko ang taong yun maging sa katawan o sa labas man ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakaalam na kung paano siya'y inagaw sa paraiso, sa New Jerusalem, sa third heaven, at nakarinig ng mga salitang di masayon na hindi nararapat salitain ng tao. So, hindi niya dapat sabihin yung narinig niya doon. Pero sinabi niya, uncomparable yung ibibigay sa atin. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin. Pag sinabi niya, wala nang suspense. Hindi na magaganap yung Proverbs 25:2. Kasi merong kaluwalhatian ng Diyos Meron siyang kapamahalaan na nagtatago siya ng mga sikreto, ng misteryo. Katulad ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Sabi sa Matthew 24:36, hindi alam ni Kristo kung anong oras siya bababa Alam ni Kristo yung panahon. Magkakaroon ng gera, taggutom, lahat. Yung panahon, yung oras hindi niya alam. Yung eksaktong minuto na pababadayin siya ng Ama, hindi niya alam. Yun ang kaluwalhatian ng Ama. Ito sabi niya, sa Proverbs 25:2, kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. So yun ang kaluwalhatian ng Diyos, gusto niya maglihim, suspense. Pero sinabi niya kay Pablo, nung malaman ni Pablo, hindi naman pwede sabihin, kaya sabi niya, uncomparable, magtiis talaga kayo, maghirap sa magpakabanal-banal, the best ang ibibigay ng Diyos sa atin. Basahin ko yung Matthew 24:36. Alam niyo, bawat salita ng Diyos, makapangyarihan na totoo. Ba't yung iba ayaw maniwala? Lalo kung ikabutan doon, ba't ayaw yung paniwalaan nyo? Paano nyo ma-experience isang bagay kung hindi mo susubukan? Ba't hindi mo subukan maging matapat? Tingnan mo kung di busa ka ng pagpapala. At tinetesting nyo yung hindi magbigay Yun ang tinetesting nyo gawin. Ano nangyayari sa inyo? Hirap na hirap kayo sa buhay. Bakit? Yun ang ginawa mo Kung ano yung ginawa mo, aanihin mo. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Sabi ni Sampagita ang ginagawa mo, babalik din sa iyo. Inasabi ni Sampagita. Basahin ko sa inyo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, yung araw at oras na yon na hindi alam ni Kristo. Pero yung panahon, alam niya, sinabi niya may lalabas maraming antikristo. Mga bulaang propeta, maglilindol sa bawat lugar, magkakaroon ng war against kingdoms, magkakaroon ng taggutom, magiging miserable ang buhay, may pasimula ng kaharap. Pero yung oras at araw, hindi niya alam. Ito sabi, ngunit tungkol sa araw at oras na yun, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kasi ang Ama ang the greatest yung awit natin, kapag inaawit natin yun, kapos pa nga yung isa, sing. Pero okay na. Nandun na yung si kind of glory. Hindi ko masabi. No words can be spoken sa nararamdaman mo kaluwalhatian. So mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon, makipagtiis lang tayo talaga. Nag-sample si Job. Pag ilan na mo meeting ng Job, he cries Pero alam nyo, kahit dumadaan kayo sa napakatinding hirap, gusto mo umiyak, bakit hindi ka umiiyak? Ako, nagtataka ko, na-stroke ako, humuhugong ang tenga ko, gusto ko umiyak, ba't kaya hindi ako umiiyak? Masaya pa ako Bakit? Naitanim sa puso ko yung word of God You have to accept all things. You have to be happy.
Give thanks in everything. Masama man o mabuti, magpuri ka sa Diyos. Yun ang nananaig sa akin kaysa yung sarili ko. Kaya, minsan gusto ko umiyak Bakit kaya hindi ako umiiyak? Sabagay, kahit nung bata ako, ang nagpapayak na sa akin, nanay ko Bakit? Pinapalo ako Kahit walang kasalanan, napapalo Ang basta gusto lang mamalo Nung araw, pero nung sumali pa ako ng contest, hindi ako nakasali ng contest. Pag fiesta kasi dito, meron contest, paiiyakan. Kung sino yung umiiyak, mananalo. Aba, meron magaling dito Sasabihin ko yung pangalan, hindi siya maya. Si Pandre. Ano yun umiyak, nanalo. Samantalang ako, kinakalikot ko na yung bunganga ko. Di pa ako umiiyak. Pinipilit ko umiyak, kinakalikot ko yung bunganga. Aba, hindi pa rin ako umiiyak. Tapos ito, nung panahon naman nung nasa church na, kasama ko si Bombet sa Santuari. Kami dalawa ni Bombet, iyak kami ng iyak. Sabi ko, ba't kaya kami iyak ng iyak dito? Kasi nagpe-pray. Kasi kailangan daw, sabi ni Brother Ross, huwag kayong bababa nang hindi nyo nakakausap ang Diyos. Di umakyat ako sa taas. Saka gusto akong makausap. Dinatang ko to, si Bombet. Naghihintay din pala. Di iyak kami ng iyak ng iyak. Pagkatapos namin mag-iyakan, may dumating sa akin salita. Sabi sa akin yung salita, you are my son. Sabi ko, ito na siguro. Ang kasunod, you are my sunshine. Ko, kanta to. Ko, wala na. Ko, Bombet, wala na tayo. Kakanta lang pala ako dito, you are my son. Kala ko, word na talaga ng Diyos Siyempre, naghihintay ka Nakikinig ka sabi sa akin, you are my son. Tapos ang kasunod, you are my sunshine. Kumanta na ako, maybe happy na Ano ba gagawin ko to? Sabi ko, wala. Pero pag nagsalita ang Diyos, yung hindi mo ine-expect. Katulad ni Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, umakyat ka sa taas, mag-uusap tayo. Pwede sabihin ni Moses, nag-uusap na tayo, dito na lang. Sabi ng Diyos sa kanya, umakyat ka, mag-uusap tayo. Para yung halimbawa, nagpe-pray yung babae, pray siya ng pray sabi ng Diyos sa kanya, ganito gagawin. Sabi niya, huwag kang magulo, nagpe-pray. Huwag daw magulo yung Diyos. Nagsasabi na nga So mga kapatid, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Amen!